Day in my life as a soon-to-be mom. Hi mga mommies! Ngayon nga ay magsisimba kami ni Ferds. Grabe, takot mo. Wala nang masuot eh. Paulit-ulit ulit. Friday nga ngayon at dito kami nagsisimba sa JFC Farwania branch. Tagal din bago ako nakabalik dito. Siguro last time kong pagpunta ay yung before ng birthday ni Ferds. Matthew 6, 1923. Matthew 6, 1923. Pakibasa 6. Yung nakadilaw lang. After nga namin magsimba ay dumiretso na kami sa Avenues dahil may pasok pa yung asawa ko. Sabi ko sa kanya maglilibot muna ako dito sa IKEA tsaka sa Avenues para naman ma-exercise din ako. Sana bilhin tong storage box kaya lang kahit may discount na yung asawa ko mahal pa rin siya. Lalagyan ko sana ng mga documents namin. After nga yan ay pumasok na yung asawa ko tapos ako naman ay naglibot-libot lang dito sa IKEA. Wala na nga magkasyang damit sa akin kaya inulit ko na lang yung suot ko nung aming maternity shoot. Pagkatapos ko nga dyan, pinuntahan ko na yung asawa ko at nagpaalam na ako. Sabi ko sa kanya maglilibot lang muna ako tapos uuwi na. Akala ko nga binibidyohan ko siya at that time pero hindi pala siya na-capture. Hindi na nga ako nagtaga sa Avenues kasi inisip ko baka mamaya mapaggastos lang ako. Ay ko rin magpa-biometrics kahit wala akong appointment pero kahit nabuntis ako at 9 months na, hindi talaga pwede. Kailangan talaga magpa-appointment ako. Pagka uwi ko nga nagluto ako nitong palabok at kropek. Nadalawin kasi ako ng tito at tita namin ni Ferds. Mali dati namin silang mga ka-flatmate. May mga dala rin silang regalo para kay baby. Kaya nga sabi ko dito na sila mag-dinner at nagluto ako. Pinagpawisan nga ako ng bongga. Ewan ko ba ngayon third trimester sobrang init na init ako. Kahit nakabukas na yung AC, sobrang init pa rin talaga. Dumating na nga si tito at tita at sabi ko magstay na lang muna sila sa kwarto habang naguhugas ako. Kakatapos lang kasi namin kumain yan. Sabi nga ni tita bago daw sila umalis, linisan niya muna ako ng kuko. Sakto naman at kailangan ko na talaga magpalinis ng kuko. Ang haba na kasi ng kuko ko sa paa tapos ang kapal na rin ng kalyo. Swerte nga namin ni Ferds kasi kahit na malayo kami sa pamilya namin, may mga taong nandyan para tulungan kami. Minsan nga kung sino pa hindi mo kadugo, sila talaga yung laging nandyan para sa'yo. After nga akong malinisan ni tita, nagpasya na silang umalis. Masyado na rin kasing late at may pasok pa sila bukas. Hindi ko na nga rin kailangan labhan tsaka plansyahin itong mga binigay niya kasi gawa na daw niya yun lahat. Sobrang swerte nga namin at ang daming nagbibigay talaga para kay Kaden. Sa damit pa lang niya at blanket ni isa, wala talaga akong binili. Hindi ko na nga kailangan din maglaba ng paulit-ulit dahil sa ang dami niyang damit. Maya-maya nga lang ay dumating na yung asawa ko at nag-iisip ako kung saan ko ilalagay itong mga blanket na binigay ni tita sa akin. Yung mga damit naman ay na-organize ko na.